Natutulog na ang biktimang si Mark Ferdinand Dindin Bas sa inuupahan niyang bahay sa Sibonga, Cebu nang pasukin at pagbabarilin kagabi. Gumamit pa ng LPG tank ang mga salarin para lang masira ang pintuan ng biktima. Ayon sa caretaker ng bahay, nagtago na lang siya nang marinig ang mga putok ng baril. Natarantar na ko, sir. Mga ilang putok ng baril po narinig niyo? Tatlo. Siya rin ang tumawag sa live-in partner ng biktima, kaya narespondihan ng mga pulis ang insidente. Tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktimang 3 buwan pa lang nangungupahan sa lugar. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, hindi bababa sa 5 salarin ang nasa likod ng krimen. According sa caretaker, sir, may nakita siyang 3. Tapos may isa doon sa malapitan lang sa 3. Tapos may isa sa labas. Hindi pa malinaw ang motibo sa pagpatay sa biktima na dating barangay chairman sa Lagtang, Talisay City. Kabilang din siya sa narco list ni Pangulong Duterte na vinalidate ng PIDEA. Sa ngayon, sir, hindi namin ma-establish kasi hindi siya resident dito sa Sibonga. Ngayon lang namin nalaman na andoon pala siya nakatira. Na-recover ng sokong 15 basyon ng bala mula sa pinangyarihan ng krimen. Noong Hulyo lang, patay din sa pamamaril ang anak ng biktima na si Art Stephen Bas habang nakasakay sa isang SUV sa Talisay City. Konsehal naman ng barangay Lagtang, si Art Stephen. James Agustin, nakatutok, 24 oras.